Mas marami akong mamatay, mas lalo akong lumalakas. Sa lungsod ipinaalam ni Constable Chen Yingsu sa mga constable, ang layunin ng operasyon na ito ay hulihin ang hindi matatag na halimaw. Noong nakaraang gabi, nakita ito ni Captain Kiao sa kanlurang piitan. Magtuon kayo ng paghahanap sa kanlurang bahagi ng lungsod. Sundan ang plano at magsagawa ng paghahanap sa lugar. Sir, sabay-sabay na sigaw ng mga constable. Samantala, mag-isa si Kiao muna naglalakad sa kalye. Bigla, lumitaw ang pusa sa likuran niya at tahimik na tumalon sa kanyang mga binti ng malambing na nyo. Bumuntong hininga si Kiao Mu. Alam ko na. Simula noong umalis ka sa piitan kahapon, nararamdaman kong sinusundan mo ako. Ang klingi mo, ginagawa mo ba akong long-term meal ticket mo? Sinimulan ng pusa amuyin siya. Parang si MS Snow ka mag-amoy, naiisip ni Kiao Mu, ini-imagine si MS Snow bilang pusa na licks ang kanyang mga daliri at umuungol. Pero mas cute siya kaysa sayo, klingi mong pusa. Habang nilalaro ang pusa, nilapitan siya ni Constable Chen Yingsu. Kiao Mu, anong nangyayari? Ang pusa na iyon ang demonyong pusa ay tumigas sa takot at tumalon palayo. Iyon na ang demonyong pusa, sigaw ni Kiao Mu, habol ito. Sumunod si Chen. Papalabas ito sa kanlurang dulo ng lungsod. Patuloy mong habulin, tawag ni Kiao Mu. Hahadlangan ko ito sa kanan. Hindi. Lumiko ito pakaliwa, sigaw ni Chen. Jump siya pababa, sumunod ka, utos ni Kiao Mu habang tinutugis nila ang mahiwagang nilalang hanggang gabi. Dumating sila sa Hall of the Crimson Dragon. Nagbulong si Kiao Mu, nawala. Hindi, ang demonyong pusa na yon ay napakabilis. Madali niyang magagampanan ito. Bakit kaya siya nananatili lang sa harapan, parang may layunin siyang magturo sa amin kung saan? Tiningnan ni Constable Chen Yingsu ang paligid. Ang lugar na ito. Tumaas ang kilay ni Kiao Mu. Boss, kilala mo ba ang lugar na ito? Tumango si Chen Yingsu. Naimbestigahan na ng mga otoridad. Ito ang teritoryo ng isang bagong gang na tinatawag na Crimson Water Gang. Ang leader nila, si Jiang Long, ay isang grade 6 na martial artist. Hindi siya basta-basta. Amoy ni Kiao Mu ang hangin. Ang amoy ng dugo ay sobrang tindi dito. Kaninang umaga, sa courtyard ng Crimson Dragon Hall si Jiang Long, leader ng Crimson Water Gang, ay yumuko ng malalim. Si Jiang Long, leader ng Crimson Water Gang, ay bumabati sa Immortal Master. Isang karangalan na maglingkod sa Xuanchen Sect, isa sa 9 na immortal na pamilya. Kung matutulungan ako ng Immortal Master na makapasok sa sekta at mag-aral upang matutunan ang daan patungo sa walang hanggan buhay, susunod ako sa inyong mga utos ng walang kondisyon. Nakatayo si Shai Jai, ang Lunar Fairy mula sa Xuanchen Faction, sa harap ni Jiang Long na may mahinahong mukha. Dahil sa iyong tapat na hangarin, bibigyan kita ng pagkakataon. Ngunit marami ang mga martial artist na nagnanais sumali sa Immortal Sect. Hindi ko basta-basta tatanggapin. Kailangang pagdaanan mo ang aking pagsubok bago kita tanggapin. Kumuha siya ng isang Beastmaster pouch. Pagsubok, tanong ni Jiang Long na nagsimula magka-interes. Tumango si Shai Jai at ang ekspresyon niya ay malamig. Ang grade ay nagpapakita lamang ng internal energy level ng isang martial artist. Gusto ko makita ang iyong kakayahan sa laban. Huwag mag-alala, mabilis lang ito. Hindi ito magdudulot ng malaking abala. Binigyan niya ng kalayaan ang Beaking Flying Tiger mula sa pouch. Tumiga si Jiang Long. Ito. Ngumiti si Shai Jai. Natakot ka? Pwede mong itigil. Pero tungkol sa walang hanggan buhay Agad ni Jiang Long itinama, hindi Immortal Master. Nagkamali po kayo ng intindi. Nag-aalala lang po ako baka aksidente ko itong mapatay. Huwag mag-alala, makokontrol ko ito. Mga sandali pagkatapos si Jiang Long, maputla sa takot, ay halos hindi makatayo. Immortal Master, tulungan niyo po ako Tahimik na pinagmamasdan ni Shai Jai. Ang hindi matatag na halimaw ay nakakakita ng death energy. Lumalabas ito sa mga taong malapit ng mamatay. Ang death energy ng martial artist na ito ay malakas. Sigurado akong darating ang halimaw para sa kanya. Alright, bulong niya, panatilihin natin siyang buhay muna. Kung mamatay siya, mabilis na mawawala ang death energy. Biglang tumama ang Beaking Flying Tiger ng tingin kay Shai Jai. Si Shai Jai ay nag-isip, laging sumusunod ito pagkatapos pakainin ng blood offerings, pero ngayon.
Baka ang martial artist na ito ang nag-trigger ng pagkain na magpapagalit sa halimaw. Sa sandaling iyon, isang nakakatakot na meow ng pusa ang narinig mula sa bubong. Lumingon si Shijai at mumisi. Ha? Nandito ka nga. Sumuko ka na. Agad tumakbo ang Beaking Flying Tiger patungo sa demonyong pusa at hinabol ito. Pinunasan ni Shijai ang pawis mula sa kanyang noo at nagbulong sa sarili, hindi ito maganda. Si Little Tiger ay naging wild. Kung malaman ng mga tao sa labas, naghabulan ang mga pusa itinuro ni Constable Chen Yingsu ang itaas. Tignan! Doon sa taas? Pinisil ni Qiao Mu ang kanyang mga mata at nakita ang isang mabagsik na tigre demonyo. May isa pang demonyo dito, tumakbo si Chen Yingsu patungo sa pinto. Sumunod ka sa akin. Binangga niya ang pinto at pumasok. Huli na tayo. Tinaas ni Qiao Mu ang kilay. Ano? Nagmumukhang wala ng buhay na katawan ni Jiang Long ang kanilang sinalubong. Masusing pinagmasdan ni Chen Yingsu. Malaki ang posibilidad na ang tigre demonyo na iyon ay isang espiritual na hayop na inaalagaan ng Xuanchen sect. Ang mga espiritual na hayop ay karaniwang kinokontrol ng mga cultivator. Dapat nandyan ang Beastmaster. Ang mukha ni Qiao Mu ay dumilim. Ibig mong sabihin, ang mastermind sa likod ng kasong hindi matatag na halimaw ay ang Xuanchen sect. Biglang napansin ni Qiao Mu ang Beaking Flying Tiger sa bubong. Katatapos lang nitong tamaan ang demonyong pusa. Bago pa makabagsak ang pusa, mabilis na nahuli ni Qiao Mu ito at dumapo ng maayos, nahulog na ligtas. Ang bayani ay nagligtas ng pusa, perfecto. Ang monster cat ay umungol ng takot habang ang Beaking Flying Tiger ay dumadapo patungo sa kanila. Mabilis na hinila ni Chen Yingsu si Qiao Mu papalayo sa panganib. Mas malakas ang tigre demonyo. Hindi natin kayang talunin ito. Mabilis ako, kaya ko itong patagilid saglit. Hanap ka ng reinforcement. Bilisan mo. Itinulak niya si Qiao Mu palayo para sa kaligtasan. Ang Beaking Flying Tiger, hindi tumitigil, ay tumalon patungo kay Chen Yingsu. Tumingin siya sa likod at naiisip tapos na. Bigla, inactivate ni Qiao Mu ang kanyang demonic body dissolution skill. Sa isang malakas na suntok, tinamaan niya ang Beaking Flying Tiger sa mukha, pinadala ito na tumilapon sa pader. Pasensya na, boss, sabi ni Qiao Mu na may ngiti. Hindi ko pwedeng payagan na agawin mo ang kill ko. Sumigaw si Chen Yingsu, Qiao Mu. Hindi ko ba sinabi sa'yo na maghanap ka ng reinforcement? Pinayuhan ni Qiao Mu siya, hindi, boss, ikaw ang dapat maghanap ng reinforcement, at ako ang bahala dito. Samantala, ang Flying Fish Guard ay nanood si Flying Fish Guard Chuxing ay nakatayo sa likod, pinapanood ang mga nangyayari. Luko-luko ba sila? Pwede nilang takasan ito. Mabuti na lang. Ngayon, pareho silang mamamatay dito. Sinabi ng kanyang kamahalan na imbestigahan siya. Hindi maganda kung mamatay siya dito. Tulad ng sinabi ng kanyang kamahalan, sundan si Qiao Mu, alamin kung ano nang nangyayari, at mag-report agad sa akin. Uminom ng hininga si Chuxing. Pero ang tunay na salarin sa likod ng pagpatay ng tigre monster ay nandito pa rin. Nagtawanan si Chen Yingsu. Mga mortal na constable lang. Paano nila magawang humadlang sa akin? Sinabi ko na sa kanila na mag-report sa akin sa sandaling makita nila ang halimaw. Hindi ko akalain na may isang tao na ganito kabilis mga matay. Kung ganun, wala akong pakialam. Ang mga grade 6 mortal na martial artists ay mga appetizer lang para kay Tigay. Kunin ko siya pagkatapos niyang kumain. Bumulong si Chuxing sa sarili, hindi kayang magsimula ng kanyang kamahalan ng alitan sa mga immortal ngayon. Pwedeng magdulot ako ng problema kung magtutuloy-tuloy ako sige, maghihintay ako ng pagkakataon ko. Habang hinarap ni Qiao Mu ang Beaking Flying Tiger, bigla itong umatake, pinapalo siya gamit ang malakas nitong mga pangil. Tinamaan si Qiao Mu sa dibdib ng pangil ng Beaking Flying Tiger. Ang impact ay nagpadapa sa kanya, nasira ang kanyang energy barrier. Nagtalon siya palayo, naiisip, ang lakas ng monster na ito. Isang swipe lang at nasira na ang barrier ko. Ang mga gantimpala ay magiging malaki kung mamatay ako sa ilalim ng mga pangil nito. Halika! Gamitin mo ang pinakamalakas mong galaw upang patayin ako. Huminga ng malalim ang Beaking Flying Tiger, lumaki ang dibdib nito, at naglabas ng isang malakas na angal na nagdulot ng shockwave na tumama kay Qiao Mu. Lumuwa ang mga mata ni Qiao Mu habang nagmumura, mabuti.
Pati patayin mo ako, bago pa siya makapagsalita, biglang lumitaw si Constable Chen Yingsu at hinawakan siya. Piniga siya sa kanyang malambot at mabangong dibdib habang tumalon papunta sa ligtas na lugar. Lito at naguguluhan si Kiao Mu, ha? Anong ginagawa mo diyan? Iwas, sigaw ni Chen Yingsu. Bumuntong hiniga si Kiao Mu at naiisip, huwag mo akong pigilan. Hayaan mo akong mamatay. Tinutukan siya ni Chen Yingsu ng matalim na mata at mariing sinabi, ang Tiger Monster ay sobrang lakas. Hindi natin kayang lumaban ng direkta. Kailangan nating gamitin ang mga teknik ng paggalaw para kontrolin ito at tapusin ito kapag may pagkakataon. Ituturo ko sa iyo ang mental technique na Shadow Step. Panoorin mong mabuti ang galaw ko at tandaan ang mantra. Sinimulan niyang bigkasin, igalaw ang ki sa mga paa, at ang banal na kalooban ay darating. Tumapak sa Peking bilang katotohanan at ang matibay na lupa bilang kawalan. Ang ki ay umiikot sa katawan at ang siklo ay inuulit. Habang dumadaan si Chen Yingsu sa laban ng lugar, patuloy niyang hawak si Kiao Mu ng mahigpit at ang mukha ni Kiao Mu ay nakalubog sa kanyang dibdib. Habang siya ay nahihirapan sa paghinga, naiisip ni Kiao Mu, nalulunod ako sa kamatayan. Pakibaba mo ako bago ka magturo sa akin. Wala ni isang Diyos ang matututo sa ganitong sitwasyon. Biglang lumitaw ang system interface sa kanyang harapan na nagpapakita ng mensahe, loading shadow step. Nagblink si Kiao Mu at nagulat, ganito ba talaga ito? Bago pa siya makapag-isip, tinamaan siya ng Beaking Flying Tiger na pinadala si Chen Yingsu na tumilapon at sumigaw, ah. Habang sinubukan niyang makipag-counterattack, ang kanyang espada ay nabasag. Nag-grimace si Chen Yingsu. Ang monster na ito ay may sobrang lakas na inner energy na walang silbi ang mga karaniwang blades laban dito. Bagamat maiiwasan ko ito gamit ang Shadow Step, wala akong magagawa pa. Kung magpapatuloy ito, tiyak tayong matatalo, kahit na matutunan ni Kiao Mu ang Shadow Step. Sa itaas, ang Lunar Fairy mula sa Xuanchen Sect, si Shai Jie, ay ngumisi. Talaga namang sobra nilang pinapalakas ang kanilang mga sarili. Iyon ay espiritual na alaga ng Lady Saint. Hindi ito tinatabla ng tubig at apoy at walang sandata na makakapasok dito. Manatili na lang kayo at magpahulog, isang karangalan para sa mga mortal tulad ninyo. Biglang nag-alarma ang system, Shadow Step loaded, 100%. Lumingon si Kiao Mu na may mas malapad na ngiti. Inactivate niya ang bagong skill at tumalon patungo kay Chen Yingsu. Sumigaw siya, tumakbo. Hindi mo kaya talunin ito. Pumosisyon ang Beaking Flying Tiger. Ngunit madali namang nakaligtas si Kiao Mu, ang mga galaw niya ay tila mabilis na alon. System Notification, Available Skill Points, 204. Satisfies, Shadow Step, Required Skill Points, 126. Deep Blue, tinawag ni Kiao Mu ang system, i-add ang mga puntos na yon para sa akin. Sa isang malakas na talon, tumama si Kiao Mu ng matinding suntok sa ulo ng tigre, pinatama ito sa lupa. Tumahimik ang buong battlefield. Pareho silang nagulat ni Chen Yingsu at Flying Fish Guard Chuxing. Bumulong si Chuxing sa sarili, ang inner energy ng suntok na yon ay mas malakas kaysa sa isang grade 6 na martial artist. Hindi ito possible. Celestial Demon Dismantling Technique. At pinagsama niya ito sa isang sobrang mabilis na movement technique, pinapalakas ang lakas nito ng marami. Bukod pa dito, ang paraan ng laban niya na walang iniintindi sa sarili niyang kapakanan. Ngumisi si Kiao Mu habang tinutukso ang nakadapang tigre. Pwe! Saan na ang lahat ng tapang mo? Iniling ni Chuxing ang kanyang ulo. Mabagsik itong si Kiao Mu. Habang patuloy na tinatapakan ni Kiao Mu ang ulo ng tigre, nakatingin si Chen Yingsu, ang kanyang isipan ay magulo. Ano? Dapat ba laging ganito gamitin ang Shadow Step ng mga ninuno ko? Lumiko si Kiao Mu patungo sa kanya. Tumayo ka at lumaban ulit, hamon niya. Inisip ni Chen Yingsu, paano niya nagagamit ang stealth at movement technique nang may ganitong lakas? Baka ako na ang mali sa pagsasanay na ito ng buong panahon? Itinaas ni Kiao Mu ang espada niya ng mataas. Ngayon, mamatay ka. Bago pa siya makasugod, bumaba ang Lunar Fairy. Huwag, utos niya. Ang Beaking Flying Tiger ay espiritual na alaga ng Lady Saint ng Xuanchen Sect. Ibalik mo ito sa akin ngayon din. Tinutukan siya ni Kiao Mu ng mata. Bakit ko pa kailangang intindihin ang mga patakaran ng immortal sects? Ang halimaw na ito ay kumitil ng maraming buhay. Ayon sa batas ng imperial na korte, nararapat itong parusahan ng kamatayan.
Sa isang mabilis na galaw, pinatay ni Qiao Mu ang tigre gamit ang kanyang espada. Napamura si Chuxing sa gulat. Pinatay niya ito. Ganoon na lang. Paano niya bakit ang isang simpleng martial artist ay kayang gawin ang bagay na hindi ginagawa ng kasalukuyang emperor? Nanginig ang Lunar Fairy, ang boses niya ay nanginginig. Ikaw magtatangkang. Itinutok ni Qiao Mu ang espada sa kanya, ang tono ay malamig. Ang halimaw ay nahatulan na ng kamatayan. Ngunit ang nagpayag at nagpasimula sa kanya na mangwasak, na walang pakialam sa buhay ng iba, ay dapat ding magbayad ng kanilang buhay. Tinutukan ng matalim na mata ni Shai Jai ng Xuanchen faction ang kanyang sinasabi. Ang mga mortal ay walang karapatan makialam sa mga usapin ng mga immortal na sekta. Magtatangkang magsinungaling sa akin. Ikaw ang nararapat parusahan ng kamatayan. Biglang dumating si Constable Chen Yingsu mula sa likuran, ang boses ay kalmado ngunit matalim. Magsinungaling? Lunar Fairy, bakit hindi mo ipaliwanag kung anong ginagawa mo dito? Nandito ka ba para hulihin ang halimaw? O para hayaan itong maglakbay ng malaya? Naggalit si Shai Jai at naglabas ng isang papel na ibon. Napakaswel. Hihilingin mo ba sa akin, isang immortal, na ipaalam ang bawat galaw ko sa'yo? Ikaw ang kumilos ng walang aking pahintulot o kaalaman at brutal na pinatay ang espiritual na hayop ng Lady Sen. Kayong mga swel na constables, magbabayad kayo para dito. Pagkasabi nito, lumipad siya palayo at ang kanyang anyo ay nawala sa kalangitan. Hinapit ni Chen Yingsu ang kanyang kamao, pinanood siya habang nagtatago. Kayong mga immortal isang araw, magbabayad kayo sa pagpapabaya sa buhay ng mga tao at sa batas. Napasubsob si Qiao Mu sa lupa, umubo ng malakas. Ubo! Lumuhod si Chen Yingsu sa kanyang tabi, hinahawakan siya ng matatag. Qiao Mu! Ayos ka lang? Magtiyaga ka! Nanginig si Qiao Mu at bumulong, pakiusap, gagawin ko ang lahat para iligtas ka. Nangako ako, sabi ni Chen Yingsu na may desperasyon, ngunit ang boses niya ay nanginginig habang nakita niyang unti-unting nawawala ang kaluluwa ni Qiao Mu mula sa kanyang katawan. Huwag mo akong iligtas, mumunting sinabi ni Qiao Mu bago tuluyang naging liwanag ang kanyang kaluluwa. Qiao Mu, sigaw ni Chen Yingsu. Kinabukasan isang demon cat ang nakaupo ng tamad sa isang sanga ng puno, nililinis ang kanyang paa. Nagbuga ito ng masayang utot. Ang enerhiya ng kamatayan na ito hindi tulad ng karaniwang maliliit na bakas na nakuha ko. Busog na busog ako, ang pusa ay dumadagundong habang ang buntot ay kumikilos. Ang puridad ng kamatayan ng constable na iyon ay hindi ka panipaniwala. Iniligtas pa niya ako kagabi. Mew special siya. Mahal ko siya. Napabuntong hininga ang pusa, sayang nga lang at malubhang nasugatan ang constable ng tigre monster. Sinundan ko sila pabalik sa opisina nila pero huli na. Namatay siya habang papunta kami. Bakit ang aking dieta ay limitado lang sa enerhiya ng kamatayan at wala ng iba? Lahat ng tinutok ko ay namamatay agad pagkatapos. Magiging isang nag-iisang pusa ako magpakailanman. Biglang sumabog si Qiao Mu mula sa puno, nagulat ang pusa. Mew! Ay! Oh, unggol ni Qiao Mu. Bakit sa itaas ng puno ako nabuhay muli? Nakatitig ang demon cat, nakabukas ang mga mata. Mew! Hindi siya patay. Tumalo nito sa tiyan ni Qiao Mu ng masaya, dahilan upang magdugo si Qiao Mu mula sa bibig. Ikaw na naman, sabi niya, pinapahid ang masakit na dibdib. Hindi ka ba titigil? Ngumiti siya kahit hindi niya gusto at tinukso ang pisngi ng pusa. Sige na nga, magiging maskot ko ka na lang kasi sobrang gusto mo ako. Pumangiti ang pusa. Mew! Binuksan ni Qiao Mu ang kanyang system interface. Tingnan natin ang rating ng kamatayan. Ha? Panandang pandagdag lang ba sa lahat ng pagsisikap na yon? Nag-pop up ang system notification, death rating, panandang pandagdag, pinuksa mo ang kasamaan para sa kaligtasan ng mga sibilyan. Ang galing mong tao. Skill points awarded upon death, 26 remaining skill points, 104 remaining lifespan, 57, 7-day revival limit, 4 sa 5 beses, skills, immortality punch, 4% shadow step, 100% martial arts, 4% expand, additional reward, increased vitality, siguro dahil hindi naman malaki ang gulo ng kamatayan ko, sabi ni Qiao Mu. Hindi siguro, siguradong nireport na ni Chen Yingsu ang kaso.
Pinayagan ng Lunar Fairy mula sa Xwantian na magpatuloy ang halimaw sa pagpapasakit at pinigilan ko ito nang ipagpapalit ang buhay ko. Hindi ba't sapat na heroic yun? Nagkunot ang noo niya. Maliban na lang kung may pumigil sa kaso sa kalagitnaan. Walang duda na ganito ang ugali ng mga cultivator. Alam nilang hindi kayang kumilos ng imperial na korte laban sa kanila. Pero kung hindi kikilos ang gobyerno, panahon ko na para kumilos. Hindi na ako constable ngayon pagkatapos ng lahat. Nag-chime ang system, redeemed 104 puntos. Immortality Punch, Aura Training Phase, malaking tagumpay. Nag-unat si Kiao Mu, nararamdaman ang pagdagsa ng enerhiya. Simula nang makamit ko ang maliit na tagumpay sa Immortality Punch Sura Training, tumataas ang vitality ko sa bawat muling buhay. Pero hindi naman nagbago ang hitsura ko. Siguro ang vitality ko ay tumatag na sa pinakamataas na level nito. Ang pagbabalik buhay ay kumakain ng buhay ko, pero ang mastery ng Immortality Punch ay nagpapataas dito. Ngayon na naabot ko ang malaking tagumpay, ilang taon ng immortalidad ang natitira sa akin. Lumingon siya sa pusa. Tara na, Wuchang. Magpalit tayo ng damit at habulin ang may sala mula sa Xwantian. Sulit subukang muli. Pumangiti si Wuchang. Mew. Sa Xwantian Faction Courtyard, so dati pala itong courtyard ng pamilya Kiao, muttered ni Kiao Mu habang naglalakad sa mataong kalsada. Ngayong araw na ito, ang ika-15. Maraming mga peregrino dito, nagsusunog ng insenso at nagdarasal. Isang matandang babae ang lumuhod malapit, may luha sa mga mata. O, mga Diyos, tulungan niyo kami. Ang anak ko at manugang ko ay pinatay ng isang monster ilang araw na ang nakalipas. Ang apo ko ay nagtago sa kabinet at nakaligtas, pero siya ay traumatisado. Tulungan niyo siya. Nangako akong magbabalik ako at magsusunog ng insenso araw-araw. Isang matigas na lalaki ang sumigaw, walang kalampag sa sekta ng mga immortal. Ang inyong superior, isang ika-5 ranggong opisyal, ay nasa loob pa at nag-aalay ng insenso. Pumila na lang kayo sa likod. Ang mga immortal ay abala. Ang ika-5 ranggong opisyal ay lumuhod sa altar, at mahinang bumulong, o mga Diyos, sana'y magkaanak ang aking ika-9 na kongkubina. Ang matandang babae ay yumuko at nagdasal, puno ng pangungulila. Hindi ko kayang maghintay. Ang aking apo na lang ang natitira sa akin. O mga Diyos, tulungan niyo kami. Ang lalaki ay sumigaw, sinabi ko nang maghintay kayo sa likod ng pila. Huwag niyong sisihin ako kung patuloy kayong magpapakita ng gulo. Ang Lunar Fairy mula sa Xwantian Faction, si Shai Jie, ay napalingon sa ingay. Sandali. Sabi mo ba na nakita ng batang ito lahat ng pinatay ang inyong anak ng halimaw? Ang lalaki sa kanyang tabi ay napaatras, naguguluhan. Si Shai Jie. Ang matandang lola ay nagdasal, nagsusumamo ang tinig. Nabangungot siya sa takot at nagising lang ngayong umaga. Mula noon, hindi na siya nagsalita o tumugon sa akin. Oh, Diyosa, baka ang kaluluwa ng aking apo ay kinain ng halimaw. Si Shai Jie ay nagkunwaring nag-alala at kunwaring nag-isip. Yinan, mukhang kaso ng nawawalang kaluluwa. Sumunod kayo sa akin sa loob ng silid, ako na ang mag-aalaga sa kanya. Ang mata ng lola ay punong-puno ng pag-asa. Tutu. Maraming salamat, Diyosa. Biglang narinig ang tinig ni Kiao Mu mula sa tao. Hindi mo siya pwedeng sundan, lola. Naghiwalay ang karamihan ng tao habang si Kiao Mu ay lumakad papunta, ang mukha ay seryoso. Ang nagpayag sa halimaw na magsagawa ng walang habas na pagpatay ay walang iba kundi ang Lunar Fairy na nakatayo rito. Nagulat si Shai Jie, nag-isip ng mabilis. Si Kiao Mu? Hindi ba't muntik na siyang patayin ng tigay? Paano siya nandito ng buo at hindi nasaktan? At ano ang pakay niya ngayon? Isang bulong-bulungan ang kumalat sa karamihan. Tinutukoy ba niya ang kaso ng halimaw na si Wuchang? Tanong ng isa. Narinig ko maraming namatay, sagot ng isa pa. Ang Diyosa ng Xwantian Faction na nagpayag sa halimaw na pumatay. Hindi yun totoo, di ba? Ang isang bulag sa grupo ay nagdagdag, siya ang Diyosa ng Xwantian Faction, ang nagprotekta kay Heyang sa lahat ng oras. Si Shai Jie ay nagbalik sa kanyang composure at nagsalita sa nakararami. Hindi ba't ikaw si Constable Kiao mula sa pamahalaang lungsod? Bilang isang opisyal, may mga patakaran ka na sinusunod. Inakusahan mo ako ng pagpapahintulot sa halimaw na magpatay, asan ang iyong ebidensya? May isang lalaking sumigaw mula sa karamihan na, paano siya makakapag-akusa ng walang patunay?
Isa lang siyang constable at nais niyang hamunin ang isang immortal. Ang isa pa ay sumang-ayon, wala ngang mangyayari, hindi magtatangkang gawin yon kahit ang emperador. Si Shaijay ay nagtaas ng boses, tinutukoy ang nakatambay na karamihan. Lahat kayo, nagpapakalat ng maling akusasyon dahil lang sa mga dating hidwaan sa akin. Higit pa rito, bilang isang mortal na opisyal, ipinagbabawal kayong pumasok sa nasasakupan ng mga immortal ng walang pahintulot. Kiao Mu, hindi lang ikaw lumabag sa batas na ito, kundi tinangka mo pang sirain ang reputasyon ng aking sekta. Sabihin mo sa akin, paano kita parurusahan? Ang mga mata ni Kiao Mu ay tumuon kay Shaijay, hindi kumukurap. Bago pa may magsalita, biglang sumigaw ang batang babae at itinuro si Shaijay, nanginginig ang kamay. Siya po. Ang tigre. Batukan niyo ang tigre. Itay. Nanay. Napahalakhak ang lola. Apo ko, buhay ka na. Ayos lang, nandito si lola. Ang bata ay sumigaw ng matinis, Nagulo ang karamihan. Hindi ba't ang batang iyon ay nagturo kay Mingyu Immortal? Tanong ng isa. Narinig ko ang mga chismis tungkol sa Xuanchen sect na nag-aalaga ng mga halimaw li. Sabi ng isa pa. Posible ba yon? Pinalaya niya ba ang halimaw para pumatay ng tao? Ang bulag na lalaki ay bumulong, kung malaman ng saintes ng Xuanchen sect, hindi ba siya? Manahimik! Ang sigaw ni Shaijay, puno ng galit ang tinig. Ang mga mortal na ito ay maglalakas loob magsiraan sa akin, isang immortal. Lahat kayo nais mamatay. At ikaw, Kiao Mu. Ang magdulot ng kaguluhan sa sekta ng mga immortal ay karapat-dapat sa kamatayan. Hindi ka makakalabas dito ng buhay. Lahat ng tao sa yamen ay maaapektuhan. Mumisi si Kiao Mu. Talaga? Pero hindi ako isang tagapagpatupad ng batas. Ako si Kiao Mu na kapatid, si Kiao Pifu. Kung ang mortal na batas ay hindi kayang managot sa mga immortal, ako na ang gagawa. Siya ay sumugod kay Shaijay, may pangil ng sibat sa kamay, ngunit isang matandang lalaki ang humarang, at pinigilan ang kanyang atake ng madaling-madali. Hayop ka, ang sigaw ng matandang lalaki. Paano mo tatanawin ang kamay laban sa aking senior, si Mingyu? Gigipitin kita sa 8 piraso. Nagkabanggaan ang kanilang mga armas sa malalakas na tunog. Huwag kang mag-alala, sabi ni Kiao Mu. Ipapakita ko ang lakas ng sekta ng mga immortal. Nagkaharap sila sa mabilisang palitan ng mga tama at depensa. Biglang umungol si Kiao Mu. Sandali, ang teknik mo. Ito ay espada. Isa kang martial artist, bakit ka nagiging alipin ng sekta ng mga immortal? Ang lalaki ay mumisi. Ang mga martial artist ay mga mortal lang. Hinahanap ko ang mga tunay na teknik ng Xuanchen sect upang makamtan ang walang hanggang buhay. Kung papatayin kita ngayon, makakakuha ako ng pabor sa saintes. Papasukin ako sa loob ng sekta. Hinilas ng lalaki ang kanyang damit at sumigaw, kunin mo ito, ang aking pinakamataas na teknik, Heavenly Demon Disintegration. Bago siya makakilos, mabilis na tinamaan ni Kiao Mu ng isang malakas na suntok, nagpapadala sa lalaki na lumipad. Ang mga mata nito ay lumobo, at ang mga ngipin ay nagliparan nang tumama siya sa pader ng may malakas na puwersa. Nang mag-clear ang alikabok, nakita siyang nakabaon sa mga debris. Mumisi si Kiao Mu. Heavenly Demon Disintegration. Alam ko na yon. Bigla, isang talisman ang lumipad patungo sa likod ni Kiao Mu. Sumigaw si Shaijay, mamatay ka, Kiao Pifu. Pinagana niya ang talisman at sumabog ito sa apoy. Kiao Mu ay mabilis na lumingon, nanlalaki ang mga mata. Agad siyang umatras, ngunit sa isang iglap, natunaw ang kanyang sibat dahil sa matinding init. Kaya ito ang kapangyarihan ng mga immortal na teknik ni. Bulong niya habang nakatitig sa kanyang nagbubutil na mga kamay. Kaya ito ang kapangyarihan ng mga immortal na teknik. Ginigipit ng sakit, napahiyaw si Kiao Mu. Ang tagapagtawa ng Xuanchen, si Shaijay ang tagapagtawa ng Xuanchen, si Shaijay, tumawa ng malamig. Ano nang pakiramdam? Ito ang Bone Corroding Fire Talisman, isang handog mula mismo sa banal na babae. Hindi ko ito ginagamit ng basta-basta, ngunit para sa'yo, ito ay perpekto. Ang apoy nito ay sumusunog sa iyong kaluluwa at tinutunaw ang iyong mga buto. Kapag nasindihan, hindi ito titigil hanggat hindi ka nagiging abo. Ito ang parusa sa pagsuway sa sekta ng mga immortal. Hahaha! Kahit na nilalamon na siya ng apoy, nanatiling matatag si Kiao Mu. Hindi mapapatay ha, bulong niya sa sarili.
Kung ganoon, hayaan itong sunugin ako. Kahit papaano, mamamatay ka rin ngayon. Ipinokus ni Qiao Mu ang lahat ng kanyang natitirang lakas at ginamit ang kanyang sukdulang technique, Heavenly Demon Disintegration. Ang kanyang katawan ay naglabas ng napakalakas na enerhiya, kahit na patuloy siyang nilalamon ng apoy. Nabahala si Shaijai. Baliw ka ba? Isang hamak na mortal ang nangangahas lumaban sa isang immortal na tulad ko. Sumagot si Qiao Mu nang may matibay na paninindigan. Bakit? Dahil ikaw, isang immortal, ay gumawa ng hindi mabilang na kasamaan, mga gawain na nararapat lamang sa isang demonyo. Kahit mamatay ako ngayon, titiyakin kong mananaig ang katarungan. Ako si Qiao Pifu ng pamilya Qiao, at hinahamon kita, immortal. Sa isang matinding pag-atake, lumundag siya papunta kay Shaijai at mahigpit siyang hinawakan. Nilamon sila pareho ng naglalagablab na apoy. Napasigaw si Shaijai sa matinding sakit. Impossible. Isa akong immortal. Paano ako mamamatay sa kamay ng isang hamak na mortal? Tulungan niyo ako. Mga nakatatandang kapatid, bakit hindi kayo bumababa? Bakit hindi niyo ako nililigtas? Ngunit walang tumugon sa kanyang pagmamakaawa at tuluyang nilamon ng apoy ang kanyang katawan. Nang humupa ang apoy, tanging si Qiao Mu na lamang ang nakatayo, sunog at sugatan. Mahinang bulong niya sa sarili, buti na lang at ininvest ko ang lahat ng puntos ko sa Eternal Life Fist. Kung hindi, abo na rin ako tulad niya. Pero nasa hangganan na ang katawan ko. At least hindi na makakapanakit pa si Mingyu sa matandang babae at sa kanyang apo. At ang pagpatay sa isang immortal sa harap ng lahat tiyak na magiging alamat ako. Kung mamatay man ako sa ganitong eksena, baka makakuha ako ng mataas na evaluation score. Habang nag-iisip, biglang isang matalim na espada ang dumaan, tinaga ang kanyang braso. Agad na nawala ang apoy. Ang lumilipad na espada ay bumaon sa isang bakal na rehas. Napahiyaw si Qiao Mu sa sakit. Nagulat ang madla. Bayani Qiao, sigaw ng matanda. Gaganti na ba ang sekta ng Xuantian, sigaw ng isa. Teka! Tignan niyo si Bayani Qiao, sigaw ng isa pang tagapanood. Nawala ang apoy. Totoo ba? Bulalas ng isa. Himala ng langit, hiyaw ng iba, hindi anang matandang bulad. Natalo ni Bayani Qiao ang masamang immortal, isang tunay na marangal na gawa. Hindi siya sinunog ng apoy ng kasamaan. Nagdingit-ngit si Qiao Mu. Hindi. Hindi ito dahil sa langit. Ang lumilipad na espada ang pumutol sa kamay ko, ang pinagmulan ng apoy. Nang maputol ito, nawala rin ang apoy. Ang gumawa nito, hindi ako sinaktan kundi iniligtas ako. Pero seryoso, sana ginawa mo ito ng mas maaga. Tignan mo ako, sobrang sunog na mas mabuti pang namatay na lang ako. Nasira ang buhok ko, pangit na ang mukha ko, wasak na ang damit ko . Lumingon siya pababa. Pero hindi nasunog ang Aaron Groin technique . Namula ang kanyang mukha bago sumigaw. Mayroon bang pwedeng magpahiram ng pantalon? Agad na naghubad ng mga damit ang ilang kalalakihan at mga humahanga sa kanya. Bayani Qiao, maaari mong gamitin ang akin. May isang tagahanga pang may sigasig na nag-alok, Bayani Qiao, napakatapang ng iyong ginawa. Kung hindi mo mamasamain, iaalok ko ang pangilin ng aming pamilya, ang aming heirloom na salawal. Mabilis na itinanggi ni Qiao Mu. Itago mo na lang yan para sa sarili mo. Makinig kayo, hindi palalampasin ng sekta ng Xuantian ang nangyari ngayon. Lahat kayo, umalis na para hindi madamay. Ngunit Bayani Qiao, malubha ang iyong sugat, sigaw ng isa. Bakit hindi ka sumama sa amin? Umiling si Qiao Mu. Huwag kayong mag-alala. May sarili akong paraan para makatakas. Kung pati immortal hindi ako napatay, paano pa ang iba? Unti-unting kumalat ang mga tao, ngunit nanatili si Qiao Mu sa gitna ng clearing. Sige, sigaw niya. Wala nang ibang tao rito. Maaari bang lumabas na ang nakatago sa kabubatan? Utang ko sa iyo ang aking buhay, at hindi ako maaaring hindi magpasalamat. Mula sa anino, lumabas si Flying Fish Guard Chuxing. Ang inyong kamahalan, bulong niya sa isang taong nakatago pa sa gubat. Inutusan niyo akong iligtas siya, ngunit tila hindi siya ganoon ka-appreciative. Isang malamig na tinig ang sumagot mula sa kadiliman. Totoo, kasing walang inat siya ng kanyang kapatid na si Qiao Mu. Sino ang mag-aakalang haharapin niya ang isang immortal alang-alang sa katarungan, kahit na isakripisyo ang kanyang buhay?
Ang isang taong tulad niya ay hindi maaaring pabayaan. Walang alam si Kiao Mu sa kanilang pag-uusap. Lumabas na kayo, sigaw niya. Gusto kong personal na magpasalamat. Nag-alinlangan si Chuxing bago nagsalita. Maging isang mandirigma ay nangangahulugang ipaglaban ang katarungan, ngunit bilang isang emperador, hindi ako maaaring kumilos ng pabigla-bigla tulad niya. Paano ko matutupad ang responsibilidad bilang anak ng langit? Kahit handa akong mamatay para rito, kamahalan, ang inyong malawak na pangunawa ay bunga ng inyong posisyon. Natural lamang na hindi kayo maaaring kumilos ng padalos-dalos tulad niya. Sinabi ng kamahalan, anong silbi ng tahimik na pagtitiis? Mas pipiliin ko pang mamuhay ng malaya tulad niya, ginagantihan ang kabutihan at ipinaghihiganti ang kamalian. Tama na. Dalhin siya at siguraduhin mong hindi siya mapupuntirya ng sekta ng Xuantian. Hindi ko kayang makita ang isang taong matuwid na magdusa. Yumuko si Chuxing. Nauunawaan ko. Ilang sandali pa, isang malakas na bugso ng hangin ang humampas sa kabubatan, dahilan upang tumigil sina Chuxing at ang kamahalan. Ano ang nangyari? Tanong ni Chuxing, nag-aalalang nakatingin sa paligid. Nagbago ang eksena, iniwan ang palaisipan sa ere. Sa ibang tagpo, isang lalaki ang nagsabi, huli na. Patay na si Mingyu. Ginamit na niya ang Bone Corrosive Flame Talisman, pero namatay pa rin siya sa kamay ng mandirigmang mortal. Palagi siyang nagpapapansin kahit kulang siya sa talento. Nararapat lang sa kanya ang kapahamakang ito. Pero kahit ganoon, nagdala siya ng kahihiyan sa ating Xuantian sect. Sinabi ng kanyang kasama, hindi ba si nakatatandang kapatid Chiang ang nangangasiwa sa Xuantian Temple mayong taon? Pero kung saan-saan siya naglalakbay, kaya tila sa atin na bumagsak ang tungkulin. May punto ka, sagot ng isa. Ang Xuantian Temple ay isang banal na lugar para sa mga peregrino. Kung hindi natin ayusin ang mandirigmang iyon, bababa ang alay ng insenso, at siguradong mapaparusahan tayo. Biglang may bumaba mula sa bundok. Mukhang hindi na natin kailangang makialam pa. Ituloy na natin ang laro natin. Sumagot ang kanyang kasama, sang-ayon ako. Dahil ginamit ang Bone Corrosive Flame Talisman, natural na siya ay. Biglang may lumutang sa ere, isang napakagandang babae na sakay ng isang espada. Sino ka? Tanong niya, malamig at may otoridad. Siya ang banal na dalaga ng Xuantian sect, si Wu Qingxin. Napatitig si Kiao Mu sa kanya, dama ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Sino itong babae? Naisip niya. Ang Lingxi art ng martial saint ay dapat lamang tumugon sa mga kasapi ng martial union. Bakit ito tumutugon sa isang kultibador? Pinatatag ni Kiao Mu ang kanyang sarili. Isa akong taong naghahanap ng hustisya at katotohanan. Maaari ko bang malaman kung sino ka? Ang labi ng babae ay bahagyang ngumiti, puno ng pang-aalipusta. Nakakabagot. Sa mga immortal na sekta, kahit mali kami pa rin ang tama. Itinaas niya ang kanyang kamay, at isang malakas na enerhiya ang bumalot sa paligid niya habang nagpakawala siya ng isang mapanirang pag-atake. Muling nilamon ng apoy si Kiao Mu. Ang sakit ay hindi masukat habang siya ay napasigaw, ug. Sa kabila ng paghihirap, mabilis na tumakbo ang isip ni Kiao Mu. Ang apoy na ito ay 10 beses na mas malakas kaysa kay Mingyu. Kung ganoon, ikaw ang banal na dalaga na binanggit niya. Napangisi ang babae. Perpekto. Ngayong araw ay ang 15 araw, isang maswerteng araw para sa mga alay sa langit. Tignan natin kung magugustuhan ng mga Diyos ang alay na ito. Lumigid siya kay Kiao Mu, ang kanyang tingin ay matalim at mapagmasid. Ang taong ito ay tumutugma sa Lingxi art ng martial saint. Ha, bumaba na ba ng ganito kababa ang martial union na nagpapadala sila ng isang pang-anim na ranggong mandirigma upang manggulo? Hindi mahalaga ang pagkamatay ni Mingyue, ngunit isa pa rin siya sa mga tauhan ko. Hindi ako maaaring magpakita ng kahinaan ngayon. Nagdilim ang kanyang ekspresyon habang pinagmamasdan ang kabubatan. Sandali ang dalawang presensya na naramdaman ko kanina ay naglaho. Hindi bale. Hindi pa tamang panahon upang pukawin ang ganitong uri ng gulo. Sa isang kumpas ng kanyang manggas, lumipad palayo ang banal na dalaga, iniiwan si Kiao Mu na halos sunog ngunit buhay pa rin. Ilang sandali ang lumipas, isang makinis na itim na pusa ang lumitaw, ang mga mata nito ay kumikislap sa kalikutan. Mew! Anong kayamanang natagpuan ko ngayon, bulong ng pusa sa sarili nito. Ang taong ito ay kaya palang muling mabuhay ng walang katapusan. Napakayaman ng kanyang enerhiya ng kamatayan, para sa akin, ito'y paraiso. Mew, 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 mew.
Napagulong-gulong si Kiao Mu, tinitigan ang pusa ng masama. Hoy, ikaw! Tigilan mo ang pagsipsip ng enerhiya ng kamatayan at tumulong ka naman sa laban minsan. Kumiling ang ulo ng pusa. Mew! Hindi ako magaling lumaban pero nakakabighani ako. Mew! Napabuntong hininga si Kiao Mu, ipinagpag ang nadurog na bahagi ng kanyang damit. Sa wakas, kahit papaano maganda ang gantimpala ngayon, mukhang sulit ang pagkamatay na ito. Isang biglaang tunog ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Notipikasyon ng sistema, grado ng pagtatasa ng kamatayan, kawalang-galang sa langit, pangkaraniwang panlasa. Puntos ng kasanayan na nakuha mula sa kamatayan na ito, 56 puntos. Kabuang puntos ng kasanayan, 56 puntos. Bilang ng pagkabuhay muli sa loob ng 7 araw, 3 sa 5. Mga kasanayan, Longevity Fist, Training Chapter, 100% Martial Saint Spirit-Filled Heart, 100% Heavenly Demon Disintegration Technique, 100% Ripple Sprint, Baguhan, 100% Iron Cloth, Dalubhasa, 100% Flesh Greatsword, Baguhan, 100% iba pang gantimpala, pagtaas ng sigla. Iginalaw ni Kiao Mu ang kanyang mga daliri, nararamdaman ang pag-agos ng bagong lakas. Ang aking dantian at dagat ng Ki ay lumalawak. Isa pang hakbang at mararating ko na ang espiritual na pagpipino. Bahagya siyang kumunot ang noo. Ang mga teknik na mayroon ako para sa pagpipino ng espiritu ay ang Longevity Fist, Force Refining Chapter, at Puriyang Limitless Art, pero parehong kulang ang mga ito. Ang Lingxi Art ng Martial Saint ay isang batayang paraan ng espiritual na pagpipino para sa mga mandirigmang mababa ang ranggo, ngunit iba ito sa tunay na martial arts para sa pagpipino ng espiritu. Muling tumunog ang notipikasyon. Notipikasyon ng sistema, Martial Saint's Lingxi Art, sanay, 100%. Nagmaliit ang mga mata ni Kiao Mu. Ang banal na dalaga ng Xuanchen Sect ay tumutugma sa Lingxi Art, na nangangahulugang may kaugnayan siya sa martial union. Kailangan kong imbestigahan siya at hanapin ang ikalawang tomo ng Longevity Fist, Spirit Refining Chapter. Itinuon niya ang kanyang paningin sa malalayong kabundukan. Natagpuan ko na, samantala, sa tirahan ng banal na dalaga ng Xuanchen Sect, sa Spirit Spring, nakahiga si Wu Qingxin sa malakristal na tubig. Ang kanyang marikit na anyo ay tila kumikinang sa liwanag ng buwan. Bigla siyang nagmulat ng mga mata, matalim at alerto. May isang taong mula sa Martial Union ang nakapasok. Sa isang templo ng santa sa isang liblib na nayon sa bundok, isang tagasunod ang nagsabi, ang santa sa itaas, maliwanag ang banal na apoy. Idinagdag ng kanyang kaibigan, pagpalain ang banal na nayong ito, palayasin ang sakit, at itaboy ang masasamang espiritu. Habang nararamdaman ni Wu Qingxin ang kanilang mga panalangin na umaabot sa kanyang templo, mahina siyang bumulong habang naliligo, napakabagal ng ganitong paraan ng pagsipsip ng enerhiya. Upang maabot ang foundation establishment, kailangan ko pa ng mas maraming decade. Bigla siyang may naramdaman at inusal, may isang taong mula sa Martial Extreme Society ang lihim na pumasok. Samantala, nagtatago si Kiao Mu sa likod ng isang bato malapit doon. Pinagmasdan niya ang paligid at sinabi, hindi ko akalain na ang santa ng Xuanchen Sect ay talagang nakatira sa isang pangkaraniwang lugar. Matapos kong makita ang grupo ng mga alipin ng mandirigma sa tarangkahan, naghihinala akong hindi kasing husay ng sinasabi ang santang ito. Isang takot na batang babae ang nagmakaawa, maawa kayo, Lord Ghost. Pinilit lang ako ng aking ama na sumali sa sekta. Sa kanya mo dapat ibaling ang iyong galit. Ang santa ang nagsunog sa iyo, wala akong kasalanan. Biglang lumitaw si Kiao Mu at sinabing, sagutin mo ng tapat ang tanong ko, kung hindi, isasama kita. Nanginginig na sumagot ang batang babae, aaminin ko ang lahat. Tumango si Kiao Mu. Sige, pagkakatiwalaan kita sa ngayon, pero kung may gagawin kang kakaiba. Agad siyang sinigurado ng bata, hindi ko po gagawin. Ang aking ama ang perfect ng heyang. Kung palalayain mo ako, ipapagawa ko sa kanya ang pinakamainam na ritual para sa iyo. Pinutol siya ni Kiao Mu. Huwag mong sayangin ang oras ko. Ano ang tunay na pinagmulan ng santa? Sandaling nag-atubili ang bata bago sumagot, ang santa dati siyang alagad ng Martial Saint, si Wu Qingxin. Siya rin ang ampon niyang anak. Kumunot ang noo ni Kiao Mu. Hindi ba't ang Martial Saint ang pinakamalakas na tumututol sa mga sekta ng immortal? Paano naging bahagi ng isang sekta ang ampon niyang anak? Ipinaliwanag ng batang babae, Lord Ghost, hindi mo po alam.
40 taon na ang nakalipas, natalo ng isang immortal ang Martial Saint. Matapos noon, nagbitiw siya sa tungkulin, itinatag ang Martial Extreme Society, at naglaho. Maging ang mga matatanda ng aming sekta ay hindi na siya muling natagpuan. Habang humihina ang sining ng pakikidigma, nilamon ng Martial Saint ang malalaking pamilya ng mandirigma. Dahil dito, ang mga natitirang mandirigma ay nawalan ng landas. Pagkalipas ng isang dekada, sumali ang aming santa sa sekta ng mga immortal. Kahit na sinanay niya ang sining ng pakikidigma, natatangi ang kanyang talento sa mga teknik ng immortal. Sa loob ng 5 taon, nalampasan niya ang kanyang mga kasabayan. Paglaon, pinili siya ng mga matatanda bilang santa upang magsilbing halimbawa sa lahat ng mandirigma. Simula noon, dumarami ang mga mandirigmang sumusuporta sa mga sekta ng immortal. May paghanga sa kanyang mga mata nang idagdag niya, ang santa ang aking iniidolo. Kahit pinilit ako ng aking ama, sumali talaga ako sa sekta ng immortal dahil sa kanya. Nanatiling tahimik si Kiao Mu, walang impresyon sa kanyang sinabi, habang pinagmamasdan siya. Naisip niya, napakatusong paraan upang makuha ang tiwala ng mga tao. Hindi nakapagtataka kung bakit maraming mandirigma ang handang maglingkod sa mga sekta ng immortal. Pero hindi madaling linangin ang immortalidad. Ang mga mandirigmang sumali sa mga sekta ng immortal ay mga hamak na lingkod lamang na walang akses sa tunay na kultibasyon. Ngunit kung sumali si Wu Qingxin sa Xuanchen sect mahigit 1 dekada na ang nakalipas, wala siyang kinalaman sa pagmasakar sa pamilya Kiao. Kaya't malamang wala rin dito ang teknik na longevity fist D. Tinanong niya, gaano mo kakilala ang Martial Extreme Society? Nakita mo na bang magsanay ang santa ng alinmang teknik ng mandirigma, o nagturo ba siya sa inyo? Yumuko ang batang babae. Ako mismo ang may kakulangan sa kakayahan, hindi ako karapat-dapat sa kanyang pagtuturo. Kailangan ko pang magsumikap. Inaalagaan ko ang kanyang mga espiritual na hayop, inaasikaso ang kanyang pang-araw-araw na pangangailangan, at isinasantabi ko ang pagkain, pag-inom, at pagtulog. Sa ganitong paraan, tiyak na mapapansin niya ako. Napangisi si Kiao Mu. Parang kulto na itong sekta ng immortal na ito. Naghuhugas na ba sila ng utak? Anong antas na si Wu Qingxin ngayon? Nagtaas no ang bata. Ile! Natatangi ang talento ng aming santa. Malapit na siyang makamit ang foundation establishment sa kanyang kasalukuyang pagsasanay. Bigla na lamang hinawakan ni Kiao Mu ang kanyang pulso at itinapon siya sa ligtas na lugar habang isang dambuhalang pagsabog ng apoy ang bumalot sa paligid. Biglang lumitaw si Wu Qingxin, seryoso ang ekspresyon. Manahimik. Sinabi ni Kiao Mu, kung hindi ako mabilis kumilos, naging abo na ang batang ito. Sa takot, napasigaw ang bata, hindi siya multo. Tumingin ng matalim si Kiao Mu kay Wu Qingxin. Itinuturing mo bang parang langgam ang buhay ng tao? Naninipit ang mga mata ni Wu Qingxin. Ikaw, umiti ng may panunuya si Kiao Mu. Ine, ako si Kiao Zong. Ang kapatid kong sinunog mo sa liwanag ng araw ay si Kiao Pifu. Ang pamilya naming Kiao ay tapat at matapang, inialay ang aming sarili para sa bayan. Pinatay mo ang aking kapatid, nandito ako upang maghiganti. Muling nagpakawala ng apoy si Wu Qingxin at mumiti ng malamig. Isa na namang gago. Natawa si Kiao Mu. Relax lang, nagbibiro lang ako. Bilang kapwa miyembro ng Martial Extreme Society, bakit ka galit na galit, senior sister? Naisip ni Wu Qingxin, hindi ko siya maaaring patayin agad, kailangan ko pang makuha ang impormasyon. Malamig siyang sumagot, hangal. Mamamatay ka rin sa kamay ng Martial Saint balang araw. Mas mabuti pang palayain na kita ngayon. Kumulot ang noo ni Kiao Mu. Ano nang ibig mong sabihin, senior sister? Ni hindi ko pa nakikita ang Martial Saint. Bakit niya ako papatayin? Mayroon ba akong bagay na hindi dapat? Biglang may naisip siya. Gets ko na. Ito ang Martial Saint Spiritual Resonance Technique. Pareho tayong nagsanay dito. Nanatiling tahimik si Wu Qingxin. Napangisi si Kiao Mu. Tama nga ang hinala ko. Ang teknik na ito ay lumilikha ng koneksyon. Iniisip mong pinadala ako ng Martial Saint upang patayin ka. Kaya't ipinagkanulo mo siya at sumali sa sekta ng immortal upang makalaya mula sa teknik na ito. Mali ba ako? Tahimik pa rin si Wu Qingxin. Pagkalipas ng isang sandali, sa wakas ay nagsalita siya. Ngayong araw, iniligtas ng Flying Fish Guards ang buhay ng iyong kapatid. Nagtatrabaho ka ba para sa emperador?
Nakapasok na ba ang Marshal Saint sa panloob na bilog ng dakilang emperador ng Yan? Naisip ni Kiao Mu, ang lumilipad na patalim na iyon ay pag-aari ng Flying Fish Guards. Ang dalubhasang nagligtas sa akin kanina ay isa sa kanila. Pero wala akong koneksyon sa emperador. Niminura ko pa siya. Bakit niya ako ililigtas? Naningkit ang mga mata ni Wu Qingxin. Ang dakilang emperador ng Yan nasaan siya? Sabi ni Kiao Mu, paano kung sabihin kong wala akong ideya kung sino ang emperador? Maniniwala ka ba? Inatake siya ni Wu Qingxin gamit ang isang talisman at sinabing, kung ganoon, wala kang silbi. Mabilis na tumakbo si Kiao Mu, iniisip, ano bang problema ng babaeng ito? Atake agad kapag hindi nagkaintindihan. Mukhang wala akong mapapala rito. Taktikal na pag-atras. Biglang itinulak si Kiao Mu ng isang batang babae. Nagulat siya at lumingon. Ikaw. Mahinang bumigkas ang bata, ipasensya na ni. Tinamaan si Kiao Mu ng talisman. Bigla siyang nagliyab at bumagsak sa lupa. Nagmakaawa ang bata kay Wu Qingxin, pakiusap, patawarin mo ako, Santa. Pangako, hindi ako magsasalita. Susulatan ko ang ama ko ngayon din at hihilingin sa kanya na magtayo ng mas maraming templo at magbigay ng mas maraming alay para sa iyo. Malamig na sagot ni Wu Qingxin, tandaan mo ang iyong lugar. Kung magsasalita ka pang muli, susunugin ko ang buong pamilya Lu hanggang sa maging abo. Nanginig ang bata. Oo po, makalipas ang ilang sandali, sa isang pribadong silid, nagsalita si Wu Qingxin sa isang komunikasyon na aparato. Elder Sun, malapit sa lungsod ng Heyang, may isang tao mula sa Flying Fish Guards ng dakilang emperador ng Yan. Sumagot si Elder Sun, naiintindihan ko. Santa, ipagpatuloy mo lang ang iyong pagsasanay at abutin ang foundation establishment sa lalong madaling panahon. Naisip ni Wu Qingxin, matagal nang hinahanap ng Xuanchen sect ang emperador. Ang impormasyong ito ay siguradong magiging malaking ambag sa sekta. Siguradong mapapalitan ko ito ng mga pildoras para mapabilis ang aking pagsasanay. Kailangan kong lumakas ng mabilis. Balang araw, makakasama rin ako sa mga immortal ng Xuanchen sect. Inilarawan niya ang sarili bilang isang maawain at banal na nilalang. Samantala, humarap si Jen Chen sa natipong tao. Si Kiao Pifu ay tinupok ng isang mahiwagang apoy, naging abo na parang insenso ng isang martir. Habang siya'y nasusunog, sumigaw siya, ang insenso ng isang hamak na tao, matitiis ba ito ng mga immortal? Sa dulo ng silid, tahimik na humigop ng malamig na tsaa si Kiao Mu, sabay buntong hininga ng kasiyahan. Kay sarap ang sarap uminom ng tsaa, habang pinupuri ako ng iba, pero ang masunog ng buhay ng 2 beses. Ang sakit nun. Ni Abo, walang natira. Tinignan niya ang kanyang sistema, pagsusuri ng kamatayan, rating, C, mas maraming nakita, mas natakot, nakuhang skill points, 1-0 kabuang skill points, 46 na titirang buhay. 55 taon bilang ng muling pagkabuhay, sa loob ng 7 araw, 2 paghahati 5 mga kasanayan, longevity practice, vigor chapter, ganap na perpekto, 100%, martial saint spiritual resonance technique, dalubhasa, 100%, shadow transformation sword technique, baguhan, 100%. Iba pang gantimpala, nadagdagan ang ki at dugo. Nagreklamo si Kiao Mu, kahit gusto kong mamatay, hindi naman pwedeng basta-basta lang. Wu Qingxin, sa susunod nating pagkikita, ikaw naman ang ipapadala ko sa kabilang buhay. Ngunit napaisip siya, ngunit kung isipin, natatakot si Wu Qingxin sa martial saint, pero matapang siyang sumali sa sekta ng immortal. Malamang, itinanim siya ng martial saint sa loob ng sekta bilang bahagi ng kanyang plano, habang sinusubukan naman niyang makatakas sa kanyang kontrol. Ano nga bang kakaiba sa martial saint spiritual resonance technique? Kung hindi ko lang ito naramdaman, ang lungsod ng Heyang ay punong-puno ng mga miyembro ng Martial Extreme Society. At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kits sa next video.